ano ho ba ang estado ni Ginoong Bernardo sa ating Witness Protection Program? Tulad po ng nabanggit ko dun sa investigation sa Blue Ribbon, si Ginoong Bernardo sa pagkakaalam ko po ay provisionally admitted na po siya sa Witness Protection Program natin. Okay? Mm. So, pag sinabi niyong with provisionally, may provisional admission siya, there are, I believe, there are cases where he has been already considered to be a witness, and if ever na mag-file ng kaso, isa siya doon sa mga tatayong testigo. Pero hindi po ito all-inclusive, Manong Ted, na all and future cases that may be filed. Ang pinag-uusapan lamang po nito ay yung mga kaso na nakapaloob doon sa kanyang nakapaloob doon sa kanyang inilahad sa kanyang salaysay. Opo. Ano ba ho ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng dagdag na mga pangalan at mga personalidad yung pong supplemental affidavit ni Ginoong Bernardo na kanyang binasa noong pong Friday? Ganito po, Manong Ted. Kapag ang isang aplikante po ay nagpunta sa department at sinabing ako po may nalalaman tungkol sa mga kaganapan pertaining to a certain crime, sa isang krimen na nangyari, at ang aking nalalaman po ay mahalaga, at pagkatapos itong suriin na malalaman nga na totoo na may kahalagahan, credible itong tao na to na naglalahad ng statement. Malalaman mo bakit siya credible dahil doon sa kanyang salaysay, anong kanyang naging bahagi doon sa paggawa o paggawa ng krimen. Pagkatapos mo niyang ma-evaluate, saka po siya ikinoconsider sa program. Ngayon, bago ho yan, habang in the process of evaluation, pinagsusumiti ho yan ng mga salaysay. Ilahad mo rito at aming titingnan, susuriing mabuti kung talagang may basihan para ikaw ay ikonsidera bilang isang testigo, isang state witness. At yan po ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng sinasabing supplemental statement. Kasi hindi naman po maaari na, let's say for example, nagbigay na po na statement yan nung una sa Senado, pali na siya doon lamang. Kasi meron pa hong agam-agam yan sa unang paglalahad ng salaysay. Pero this time, kung ang pinag-uusapan natin ay mga aktwal na kaso na posibleng may sampa, at ito po ay nangangailangan ng konkreto at malinaw na ebidensya, diyan po darating yung punto na sila ay kinakailangan ng magsabi ng lahat ng nalalaman nila na maaring hindi nila nabanggit dun sa mga naunang salaysay, or kung halimbawang hindi nila naalala at that time, or wala silang nakikitang dahilan para ilabas, yan po ang inilalagay nila doon sa mga supplemental statements nila. Kaya po nagkaroon ng ganun po siguro sa kaso ni Ginoong Bernardo.